Lahat ng ito ay may katapusan. Walang permanente sa mundong ito, Crisostomo. Hindi ko kayang sumang-ayon sa iyo sapagkat alam kong darating at darating ang panahon na tayo'y magkakahiwalay. Ayos ka lang ba? Bakit bigla ka nalang atong naglulungkot? At ano ba naman yung mga tinatanong mo? Wala. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Pakiusap. Pero Basta, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Matuto kang mamuhay kahit na wala ako sa iyong tabi. Huwag mong hayaan na kainin ng galit ang puso mo. Magpatawad ka kahit na mahirap. Ang galit ang siyang papatay sa pagkatao mo, kaya't pakinggan mo ko, Crisostomo. Huwag mong hayaan na ang galit ang maghari sa puso mo. Dapat, pagmamahal at pagmamalasakit ang namamayani dito. Lagi mong tatandaan, Crisostomo, na mahal kita. Mawawala man ako, pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Handyan lang ako palagi sa puso mo. Yan ang tatandaan mo. Mag-iingat ka palagi, Crisostomo. Alagaan mo ang sarili mo. Paalam. Teka! Sandali lang! Saan ka pupunta, mahal? Maria! 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 Diyos mio! Ang kupad-kupad naman ng bakor na ito. Mga salot sa lipunang ito. Mga Indyong wala namang lugar sa kumirang ito. Nakakasira lamang sila sa paligid. Mga basura lamang sila nakakalat-kalat sa daan. Mga Ginoo at Donya, napag-isip ko lamang na kailangan natin pagpalagahan ang pag-aaral ng sensya. Dahil ang mga eksperto o mga nakapag-aaral ng sensya ang nagbibigay unlad sa ating pamayanan. Tumahimik ka, Bensay! Hindi na kailangan pa pumunta ng eskwelahan para matuto ng siyensya. Sapat na ang kakayahan ng mga mamamayan para mapaganda ang ilog Pasig. Sayang naman at hindi mo nabutan ang napakagandang tanawin. Saan ka man nagaling? Naglakad lamang ako. At isa pa, mas maganda ang isang lugar kung iba na pag-ipasa ng panahon at madami ng mga kalaanan na kakaunti. Kaysa naman sa isang magandang tanawin na hubad sa alamat. Kung alamat na di ng pag-usap, ay dyan mayaman ang ilog Pasig. Nandoon ang alamat ng malapad na bato. At ang sabi nila ay buhay ang batong ito. Sinasamba ito ng mga tao bago pa man dumating ang mga Kastila at may espiritu daw. Kaya, ang mga bangka na dumadaan malapit sa bato ay bigla na lang tumataob. Kapitán, papasok pa pala tayo sa lawa. Banda dito, pinirtay ang pulpos nito, hindi ba? Sino nga yan? Ibarra o Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra ang pangalan. Tingnan niyo ang lugar na iyon. Sabi ng mga Guardia Civil ay nahabol nila ang bangkaan ni Ibarra nang bigla itong tumalon. At sa tuwing ilitaw ang ulo nito, ay pinapaulan na agad nila ng bala. Pagkatapos, ay wala na sa ibang nakita, kundi ang dugo na kulay sa lawa. At iyon ay nangyari 13 taon na lahat. Dapat lang yun sa kanya. Tingin sa siyang kirustero. Manang-manang talaga siya sa kanyang ama sa ding kirustero. Ginoong Simon, okay ka lang ba? Namumutang ka ata. Sandali, huwag mo sabihin na hihilo ka, Ginoong Simon. Kayo dapat sanay ka na dahil isa kang manlalakbay.
Dumating na po ba ang sulat galing kay Basilio? Oo, meron anak. Ito oh. Abay, mahal mo talagang tunay si Basilio, mahal kong kapatid. Tumigil ka nga, kuya. Ama, siguro masaya mag-aral dun sa Maynila, no? At malamang, masaya dun si Basilio. Gusto mo bang mag-aral din doon? Oh, siya sige. Sa isang taon ay doon ka na din mag-aral. Talaga, ama? Salamat po! Wala yun anak. Basta pagbutihin mo yung pag-aral doon ha. Oo naman po, ama. Pangako po yan. Sige po, babasahin ko muna tong sulat. Mauna na po ako, O siya sige anak. Maganda ang ani natin ngayon ama. Maganda? Ngunit ano ang iyong ipinag-alala? Ang mga praile ama. Magpaumanhin ka. Ipagpalagay mo na lang na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya, at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ngunit ama, sila ay umaabuso na. Magpaumanhin ka. Telesforo, mabuti at nandito ka. Magandang araw po, Padre. Ano po ang dahilan at naparito po kayo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit yun ay napakalaki naman. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang buong dugo at pawis ko para maiahon sa hirap ang aking pamilya. Ngunit hindi sa iyo ang lupain ito. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo na nagpapatibay na sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasaan naman iyon? At bakit mo kailangang makita? Hindi ako magbabayad hanggat wala akong makikitang katibayan na sa inyo talaga ang lupaing ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Ano ka ba, Ama? Handa akong makipag-usap, may paglaban lamang natin ang ating karapatan. Ke barbaridad! Kunin ang anak na lalaki at gawing gwardiya sibil! Kailangan mo ba talagang gawin ito, Apo? Wala na po kasi akong iba pang maisip na paraan. Isang lako na din po yung mga alahas ko. Maliban na lang sa agnos na ibinigay ni Basilio. Pero kulang pa din yun. Maghahanap ako ng paraan para maitubos natin ang tatay mo. Huwag ka lamang magpaalila kay Hermana Pinchan. Huwag na po kayong mabahala dahil buo na po yung desisyon ko. Bukas, sa araw ng Pasko, ako po'y magsisimula ng manilbihan. Labag man ito sa aking kalooban. Ngunit Apo, mag-iingat ka doon ha. Mahal na mahal kita. Inay, kumusta ka na? Ako po ito si Basilio, Inay. Sobrang nangungulila na po ko sa inyo. 13 taon na ang nakakalipas, ngunit nadadama ko pa rin ang sakit na dulot noong nakaraan. Ginong Simon yun ah. Teka, tama! Siya nga yun! May maitutulong po ba ko sa inyo, Ginoo? Sa lugar na to mismo una tayo nagkita. 13 taon na ang nakalipas. Tinulungan niyo akong ilibing ang aking ina. Nakakaalala niyo pa po ba? Kung gayon ay naalala mo pa ako. Kayo po si Ginoong Crisostomo Ibarra. At ang alam ng marami ay patay na po kayo. Alam mo bang maaari ka mapahamak dahil nalaman mo ang sekreto ko? Ang pagbunyag sa aking totoong pagkatao ay maaari makasira sa aking mga plano. Hindi ko hayaang mapunta sa wala ang aking mga plano. Parang sinasabi niyo na rin na nagkamali ako ng pagkakakilala sa inyo, Ginoo. Ako nga ang tumulong sa iyo. 13 taon ang nakakaraan. Pumunta ako dito noon upang bigyang halaga ang isang kaibigan na nag-alay ng buhay sa ating bansa. Naririto ako ngayon upang pagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ngunit,
Ang mga kabataan natin ngayon ay sumusobra na. Masyado silang nagpapaalipin sa wikang hindi naman nila kinagisnan. Nagkakamali kayo. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo magagawang pakinggan ng pamahalaan. Ito rin ang daan upang tuluyang magkaisa ang mga Pilipino. Mali. Kailanman ay hindi mapagpupuplod ng wikang iyan ang mga Pilipino. Magiging dahilan lamang iyan upang itakwil ng mga Pilipino ang sarili nilang wika. Masyado na talaga nalason ng wikang iyan ang kaisipan ng ating mga kabataan ngayon. Basilio, hahayaan kitang mabuhay kahit kapalit ito'y pagkasira ng aking mga plano. Sumama ka na lang sa akin. Sabay natin tuparin ang aking planong pabagsakin ng mga mapang-apig. Salamat na lang po sa iyong alok, Ginoo. Pero may mga pangarap pa po kung nais matupad. Gusto ko makapag-aral at maging ganap na doktor. Nagpapatawa ka ba? Kapag natapos ka sa pag-aaral at naging doktor, magiging masaya ba ang bansa? Makukuha mo ba ang katarungan ng iyong kapatid at iyong ina kapag natupad mo ang iyong mga pangarap? Ano naman ang magagawa ko? Kahit may harap ko sa hukuman ng kaso ng aking ina at kapatid, ay wala pa ring magbabago. Hindi ko pa rin sila makakasama. Bakit? May ibabalik ba ng hustisyang iyan ang buhay ng aking pamilya? Hindi naman, di ba? Natitiyak kung kahit nakikita kong nahihirapan ang mga nang-aapi sa amin noon, hindi pa rin ako lubusang maligaya dahil mag-isa pa rin ako ngayon. Mabuti pa'y umuwi ka na. Hindi ko hinihiling sa iyo na itago mo ang aking pagkatao. Sakaling magbago yung isip tungkol sa aking inaalok, puntahan mo na lamang ako sa eskulta. Tama kaya ang ginawa ko. Bahala na nga. Basta, mamamatay ang mahihina at mabubuhay ang mga malalakas. Malapit na matupad ang aking mga plano. Konting panahon na lang. Ang mga kwintas na ito ay galing pa sa Ehipto. Natagpuan ito sa pyramid na pagmamayari ni Cleopatra. Meron din akong dalang mga hikaw at singsing na siguradong magugustuhan. Ang gaganda! Kabisang Tales, wala ka bang ipagbibili sa akin? Naubos na ang alahas ng aking anak at isa na lang ang natira. Kung gayoy, pwede ko ba ito makita? Ito ang kwintas na sinasabi ko sa inyo, Ginoo. Sandali! Kung hindi ako nagkakamali ay pamamayari yan ng kaibigan kong si Maria Clara. Suot-suot niya iyan nung pumasok siya sa monasteryo. Ang ganda. Magkano ba ito? Ipinagbibili mo ba ito ng 300 piso? 400 piso? 300 piso kahit magkano? Bibilhin ko. Baka may nagustuhan ka sa mga alahas ko na pwede ipagpalit dito. Mamili ka lamang. Ngunit, ipapaalam ko muna ito sa aking anak. Hintayin niyo muna ako dito, ah. Ito na po ang kwintas ninyo. Sa wakas, nahanap ko na rin ang taong matagal ko nang hinahanap. Nandito tayo upang pagtibayin ang ating samahan. Lulupugin natin ang mga hayop sa lipunan! Tama! Ang maghaman sa pera ay dapat bitayin. Lahat na nangapi ay dapat patayin. Walang makakapi. Mga kasama! Namatyagan kong may isang taong papalapit sa atin. Dala niya ay baril. Kutob ko'y isa siyang gwardiya sibil. Ihanda ang sandata! Mga Ginoo! Naparito ko hindi para kayo linangin o kalabanin. Nandito kayo hangat ko, pareho tayo ng hangarin. Hangarin buksan ng mga peste sa lipunan. Sino ka? Magpakilala ka! Ako ay isang Ginoo na hangad rin ay maparusahan ang mga tao mapaninlang. Nais ko silang maparusahan at mapahiganti ang mga tao kanilang pinaslang. Ako ay isang kakampi at hindi kalaban. Ako si Simon. Ginoo Simon? Sige na naman, Hermana Pensyang. Pumayag na kayong kunin ko si Uli. Sa tingin ko naman ay sapat na yung pagpapalilan niya sa inyo. Basilio, tama na. Nakakaya. Eh di sana
pumayag na po kayo. Ako na lang po bahala magbayad ng inyong tubo. Basta pauwiin niyo na lang po si Huli. O siya! Sige na nga, alis na muna ako. Sige po, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Salamat, Basilio. Gagawin ko ang lahat ng makapagpapasaya sa iyo, Huli. Ganun kita kamahal. Sumasangayon talaga sa akin ang tadhana. Panalo na naman ako. Ano? Ginoong Simon, nandyan ka na pala. Halika't samahan mo kami dito. Kapitan, ano ang kailangan to? Humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan upang makapagpatayo ng paaralang may wikang Kastila. Ganun ba? Sige, makakalis ka na. Ano sa tingin niyo mga padre? Ginoong Simon. May mga bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Isa pa ay hindi napapanahon ang mga kahilingan nila. Tama ang sinabi ni Padre Sibayla. Bukod dito ay may masamang layunin ang mga batang iyan. Pinamumunuan daw ng ilang kabataan na kilala sa lipunan ang kahilingan. Si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino at ang isa naman ay si Basilio. Itala ninyo ang mga pangalan iyan. Pero Kapitan, ang mga binatang iyon ay sadyang wala kalaban-laban. Makatarungan naman ang kanilang hinihiling. Kung sila ay aabuso, tsaka na natin sila huhulihin. Ang mga Indio ay hindi dapat matuto ng Kastila. Pagsisimulan lamang ito ng pag-aalsa. Maganda naman ang suwestyon ng mga kabataang iyan. Mas maganda rin siguro kung tularan natin ang mga Isweta. Mas maigi kung magpa-Pransiskano na lang sila o kahit ano. Huwag lang maging Hisweta! Mga Ginoo at Padre, ipagpabukas na lang natin ang usaping ito sapagkat marami pa akong mga bagay na ayusin. General, nagpunta nga pala dito ang dalagang anak ni Kabesang Talis. Hinihiling niya na palayain ang kanyang lolo. Sundin ang kanyang kahilingan na palayain ang kanyang lolo. Ayoko naman maging masama ang tingin sa akin ng mga tao. Ang ganda talaga ni Paulita, diba? Placido? Oo nga, yun nga lang. Lagi niyang kasama yung tiyahin niyang ukod ng sungit. Tama ka. Oh, wala bang pasok ngayon? Ay, oo nga pala. Naku, mahuli na ako. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Hindi pa nga kita natatanong tapos natutulog ka na agad? Hala, sige! Sabihin mo nga sa akin kung ano ang inututunan habang natutulog ka! Ano po? Ano? Ikaw! Huli ka na sa klase. Anong pangalan mo? Placido po. Sir Jordi?
pagliban ay kumbas ng 5 araw. Kung nilibang ka pa ulit sa klase, ay mamarkahan na kita ng isang guhit. At bakit ko naman na yung gagawin? Aba! Dahil hindi ko alam kung paano makakasagot ang isang batang tinatanong mo kung nagliban siya ng klase. Ilagay mo na lang lahat ng X sa pangalan ko. Wala na akong pakialam doon. Aanin ko naman ang isang kaalaman kung ang pagkatao ko naman ang mawawala. Sa inyo na ang klase, Padre. Sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Hoy, sa wakas, natapos din. Iho! Magandang araw ho, Ginoong Pasta. Ipapaumanhin mo na hindi ko namalayan ang iyong pagdating. Kumusta na pala ang iyong tiyo na si Padre Fernandez? Ano nga palang pakay mo sa akin? Mabuti naman ho ang tiyo. At ngayon, ako ay isang mag-aaral at tunay na ikabubuti ng nakararami ang ninanais. Naglalayon ako at kami mga estudyante ng puro mabuti lamang. At nais rin namin matuto ng mga bagay-bagay na di lang para sa amin at kundi para rin sa lahat. Ninanais rin ng mga estudyante na matuto ng wikang Kastila, kaya bumuo kami ng isang samahan upang matupad ang aming hangarin. Ngunit, hindi lahat ay sang-ayon nito. Alam nating walang kinakampihan ng Kapitan General dito at di namin alam ang panig ng mga bisirektor at mga praile. Maski ako ay ganun din. Ngunit walang makakapantay sa aking pagiging makabayan. Ngunit kailangan kong mag-ingat sa aking mga kilos. Naway intindihin niyo ako. Wala akong maipapangako. Ayaw namin kayong mapahamak. Wala akong nalalaman sa mga batas na pinapairal sa ating bayan. Pareho tayong hangarin sa ating bayan. Ngunit, magkaiba lang tayo ng pamamaraan. Mas mabuti kung tutulong tayo sa pagsunod sa batas. Dapat parusahan ang mga pagkilos na salungat sa pamahalaan. Kahit na ipalagay na mas mahusay ito kaysa sa mga pagkilos ng mga namumuno. Dahil magiging kasiraan ito ng kasarinlan na sandigan ng kolonya ng Espanya. Hindi karangalan, kundi katarungan at katwiran ang higit na matatag na sandigan. Upang magawa ng pamahalaan ang kabutihan pa sa mga tao, kailangan nilang sundin ang kahilingan ng mga mamamayan na mas nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Pili lamang ang bumubuo ng pamahalaan at natatanging mamamayan. Sila'y tao rin. Nagkakamali at dapat din nilang dinggin ang palagay ng iba. Walang perpektong tao. Maling kaisipan at simulain. Kabataan nga lamang kayo. Kulang pa sa karanasan. Hayaan ninyo ang pamahalaan na magpasya sa sariling paraan nito. Huwag na muna kayong makisangkot. Ganon din ang sasabihin ng iyong tiyo. Nakasisigurado ako. Nagkakamali ho kayo. Lagi niyo hong sinasabi sa akin na isipan ng iba kaysa sa aking sarili. Kaya ho ako naririto ngayon. Di ba estudyante ka ng medisina? Kapag may lisensya na kayo, mag-asawa kayo ng mayaman. Kumita ng pera mula sa panggagamot. Umiwas sa mga kilusan tungkol sa kalagayan ng bayan. Pagputi na ang buhok mo, pasasalamatan mo ako sa payo kong iyon. Kapag pumuti na ang buhok ko at maisip kong lahat ng ginawa ko'y para sa sarili ko, ituturing kong tinik na kahihiya ang bawat hibla ng puting buhok sa ulo ko. Maraming salamat ho sa oras niyo, Ginoong Pasta. Kawawang bata. Dati ay hinahangad ko rin ng ganoon. Ngunit hindi nito mabubusog ang aking tiyan. Kawawang bata. Nasa na 9,000 pisong inutang mo? Wala na ako pila, Senyor Simon. Mga opisyal, tiyente, lahat sila utang akin. Pero di bayad. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Pero sige, total
Kaibigan naman kita. Gagawin ko na lamang 6,000 piso ang utang mo kung papayag kang itago sa tindahan mo ang armas na dala ko. Ako payag. Basta ako kita, Pela. Pero baka huli tayo, sundalo. Kaya dapat huwag kang maingay. Bukas ng gabi ang dating ng mga baril. Kailangan mag-ingat tayo. Ako takot sa iyong sabi. Milon ako balin, pero di ko hawak. Takot ako. Madali naman akong kausap. Bayaran mo na lamang ang utang mo sa akin ngayon. Ako payag na, pero ako wag mo damay. Huwag ka mag-alala. Bahala sa akin. Handa na ba ang pulbura at ang bomba? Nasa sako na. Hinihintay ko na ang mga lalagyan. At handa na po ang lahat. Kung gayon ay lumakad ka na ngayong gabi at sabihan na ang korporal at tinyente. At pumunta ka na rin sa lamayan. Doon ay may makikita kang isang lalaking nasa bangka. Sisigaw ka ng kabisa at sasagot siya ng talis. Kailangan ko na siya rito bukas. At hindi tayo dapat nag-aaksaya ng panahon. Isasagawa na ito ngayong linggo. Ngunit, hindi pa po handa ang mga nasa karatig. Hindi na natin sila kailangan. Sapat na si Kabesang Talis, mga dating karabinero at isang rehimiento. Pag natagalan pa ito ay baka mamatay na si Maria Clara. Lumakad na kayo ngayon. Kumusta na ang may sakit? Si Kapitan Tiago. Mabagal ang tibok ng puso. Mahinang-mahina ang puso. Nawala na siya ng gana sa pagkain. Pinagpawisan siyang mabuti sa madaling araw. Nakakalat na ang lason sa buong katawan niya. Maaaring mamatay siya anumang oras. Tulad ng Pilipinas. Lalo siyang pinanghihina ng mga bangungot, ng mga pananakot. Tulad ng pamahalaan. Nagising siya sa dilim. Akala niya bulag siya, nagwala siya, at minura ako. Nagsuspitsya siyang dinukot ko ang kanyang mga mata. Nang ilawan ko, napagkamalan niyang ako si Padre Irene. Ako daw ang tagapagligtas niya. Makinig kayo sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, sa isang senyas ko magsisimula ang himagsikan. Magsasara ang universidad bukas, at puro labanan na patayan ang makikita niyo lamang. Handa na ang lahat. Tiyak ko na ang aking tagumpay. Sino mang hindi tutulong sa akin ay tuturing kong kaaway. Basilio, naparito ako upang papipiliin ka. Kung kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan ko? Hawak ko na ang lakas na magpapakilos sa ating pamahalaan. Naglilibang ngayon sa teatro ang pinuno nila. Naghahangad ng gabi ng kasiyahan. Hindi nila alam na walang uuwi upang matulog sa gabi iyon. Napaniwala ko ang rehimiento ng mga kawal na paghimagsik na ito ay utos ng Kapitan General. At ang iba'y mga priling nagsabuatan. Sa lapig, trabaho at paghigante nagpapakilos sa mga kawal. Marahil nakikita nila sa paghimagsik na ito ay pumapatay o papatay sila. Sinamahan ako hanggang dito ni Kabisang Talis. Huling alok ko na ito. Papanig kayo sa amin o masasalanta kayo sa puot ng aking mga tauhan. Kailangan may panigan kayo sa mga oras na ito. Si Maria Clara. Oo, iligtas niyo siya para sa akin. Sinikap kong makaligtas at makabalik sa aking bayan para lamang iligtas siya. Kailangan gawin natin ang paghihimagsik upang mabuksan ang mga pinto sa kumbento. Ginoo. Ngunit patay na po si Maria Clara. Kanina pa pong 6:00 ng hapon. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay pang aking mahal. Buhay pa si Maria Clara. Gusto niyo lang akong nilangin upang makaiwas sa paghihimagsik. Kailangan iligtas natin siya. Kung hindi, mamamatay kayo kinabukasan. Ilang araw na po siyang may sakit. Bumisita ko sa kumbento at nabatid ko ang nangyari. Kasinungalingan! Basahin niyo itong sulat ni Padre Salve na hatid kay Padre Eric kay Kapitan Tiago. Magdamag na umiiyak kung may sakit.
Hinahag ka ng mga larawan ng anak nito at humihingi ng tawad. Kumantong ito sa labis na paghithit niya ng upyo. Ngayon pong hapon, tinunog ng kampana ang agonyas para sa pagyaw ni Maria Clara. Ang agonyas palang kanina ko pa naririnig ay para sa iyong maong kong mahal na si Maria Clara. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi man lang yun na lamang nabuhay ako para sa kanya. Sandali! Ano ba nangyayari? Hindi mo ba nabalitaan? Ang alin! Ang planong paghihimagsik ng mga estudyante ay hindi natuloy. Nandun ako sa iyo. Basilio, alam mo na bang balita? Opo! Naguguluhan pa din po ako. Ano ba talaga nangyari? Nagkaroon ng planong paghihimagsik ng mga kabataan at maraming estudyante ang kasali dito. Basilio, mas mabuti pang sunugin mo ang iyong mga papeles. Mag-ingat ka, Basilio. Salamat po. Mag-ingat din po kayo. Basilio, magandang balita. Ipapadala doon tayo sa kulungan. Wala na namang pasok. Mahaba-habang bakasyon ito. Parang ang saya mo pa. Siyempre, walang pasok. Sige, una na ako. Hindi na mahalaga kung sino ang nagpadala ng paskil na iyon. Ang mahalaga ay sama-sama tayong lalaban para sa ikauunlad ng Pilipinas. Kailangan ko na talagang makaalis. Pangarap kong manirahan sana yung iyon, mahal kong Paulita. Ito'y matatagpuan sa mga bundok. Ito'y napaka-perpektong nayon sapagkat ito'y malayo sa magulong lipunan. Ngunit, napagtanto kong mayroong kulang at ikaw yun, mahal. Sumuma ka sa akin at lalakbayin natin ang nayon at doon tayo mamumuhay ng payapa. Nahihibang ka na ba, Isagani? Hindi ko ibig maglakbay sa bundok na malimati. Hindi ako nababagay doon. At saka, hindi ka ba nangangarap na yumaman at dito na lang manirahan? Ang kahibangan sa kayamanan ang siyang kikitis sa aking dignidad bilang Pilipino. Mas ibig kong igugol ang aking oras sa patatanggol ng aking bayan sapagkat batid ko ang kalayaan nito sa mga umaabuso nito. Hoy, Indio! Anong pangalan mo? Ako si Isagani at batid kong ako'y iyong huhulihin. Sasama ako ng mahinahon sa iyo sapagkat alam kong di ako'y nagkasala. Abay! Mayabang ka! Ang iyong pag-aasa magiting ang siyang papatay sa iyo! Mas iibigin kong mamatay na ipinagtatanggol ang tama para sa aking iniibig na bayan. Halika na! Bilisan mo ang kilos! Mahal ko, Sinta. Ako'y iyong ibaon sa limo, mahal. Ako'y iyong ibaon sa limo, mahal. Karaig, Basilio, anong ginagawa mo rito? Maaari kang mapahamak dahil sa bigla-bigla mong pagsugod. Gusto lamang sana kitang kausapin. Indio! Ano ang iyong pangalan? Basilio po! Mabuti naman at di mo na kami pinapahirapan pa. Dinadakip ka din namin, Basilio. Teka! Wala naman akong ginagawa! Ano pa bang naging kasalanan ko? Tama na ang satsat at sumama na kayo sa amin! Teka lang! Sandali! Anong wag na? Akala ko ba gusto mong makalaya si Basilio? Anong kailangan? Padre, nandito po pala kayo. Huli, halika nga dito at magmano ka kay Padre Camora. Padre, maiwan ko na muna kayo upang kayo ay magpag-usap. Ay, Mana Bali, huwag niyo po kang iwan dito. Sige na, Huli, mag-uusap lang naman kayo. Huwag kang mag-alala, nasa labas lang ako, ha?
Alam ko ang pakay mo, Huli. Nais mong maging malaya si Basilio, tama ba? Sige, tutulungan kita. Pero alam mo naman ang lahat ng bagay ay may kapalit. Tulungan niyo po kung makalaya si Basilio. Mabuhay ang bagong kasal! Maraming salamat po sa inyo. Asahan niyo pong magiging maayos ang aming pamumuhay. Binabati ko kayong dalawa. Naway mamuhay kayo na matiwasay at payapa. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Juanito, maaari ko bang makausap sandali si Paulita? Sige po, Ginoong Simon. Maiwan ko muna kayo. Iha, sigurado ka ba dyan sa pinapasok mo? Sigurado na po ako. Kung si Isabel po ang iniisip niyo ay, huwag na po kayong mabahala dahil hindi ko na siya mahal. Isa pa, mas gaganda ang buhay ko kay Juanito. Wala akong mapapala kay Isagani. Sige, kung iyan ang sa tingin mo'y tama, ay hindi na kita kukulitin pa. Basta tandaan mo lamang na hindi isip ang pinapairal sa pagpili ng minamahal. Ito'y puso. Bihira lamang makakatagpo ng tao, makakasama habang buhay, na mamahalin ka ng totoo at tapat. Sana'y naiintindihan mo ang sinasabi ko. Maiwan na kita. Muli, binabati kita ng maligayang kasal. Maupo ka muna. Magpapasalamat lamang sana po dahil pinakinausapan mo ang mineral na ako'y palayain. Wala nga naman. Yun lang ba ang sinadya mo? Nais ko po sana sabihin sa inyo na pumapayag na ako sa gusto niyo. Naging masama akong anak at kapatid. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinarusahan ang aking ina. Pinaparusahan na rin ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghiglati. Sasama na ako sa inyo, Ginoo. Ano mo alam parang yan? Sandali lang. Sandali. Dinamita mo yan? Hindi lang ito basta dinamita. Ito ay mga damdaming tinikis, mga kasawiang naimbak at pang-aapi. Ngayong gabi ay magbabayad ang mga makasalanan na matagal na nagtago sa katotohanan. Ngayong gabi ay may kasiyahan. Ilalagay ko lang parang ito sa gitna ng handaan. Bibigay ito ng panandaliang ningning. At pagkaraan ng 20 minuto, lalamlang ito. At kapag inayos ang itsa, ay boom! Sasabog ang bomba. Ano naman ang aking gagawin? Ganap na 9 beses sasabog ang lampara. Nais kung ikaw ang mamuno sa mga artilyero at dalhin mo sila kay Quiroga. Doon na kaimbak ang mga baril.
Kaming dalawa naman ni Kabisang Tales ay gagawa ng tulay. Magiging magulo ang lahat na naisin ng mga mayayaman na lumaban. Lahat ay masasawi, pati ang mga insik, Kastila, Mistiso at mga Indio. Lahat sila. Lahat? Kahit walang laban at inosente? Oo, lahat. At mula sa dugong dadalak ngayong gabi ay sisibol ang mga bagong lahi, mga bagong lipunan na hindi na kailanman maaapit. At ano namang sasabihin sa atin ng mundo pagkatapos ito? Papalakpak ang daigdig. Oo nga pala. Pagtapat na alas 10 ng gabi ay pumunta ka sa tapat na simbahan ng San Sebastian. Doon ko sasabihin sa iyo ang susunod mong gagawin. At sa ikasiyam na gabi, lisanin mo na ang daang luwagi. Mag-iingat ka, Basilio. Magkita na lang tayo mamaya, Ginoo. Mag-ingat din kayo. Oh, Isagani! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita, Basilio. Sapagkat ikakasal na siya bukas. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Wag! Ano? Huwag ka nang tumuloy! Ngunit, baka ito na maging huli kong pagkakataon upang makausap ko siya. Huwag kang pumunta doon. Makinig kang mabuti, Isagani. May dinamitang sasabog sa lugar na iyon anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob. Huwag mo na siyang puntahan pa. Ikakasal na siya bukas! Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika at samahan kami sa pagkainan. Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Subalit ako hindi na magtatagal pa. Tanggapin niyo na lamang ang lamparang ito bilang regalo. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo munang kumain kahit saglit lang? Salamat sa inyong alo. Ngunit may mahalaga talaga akong kailangan gawin na yun na hindi maaaring pagpaliban. Pasensya na. Mauna na ako. Sandali. Ano ito? Mani Crisel Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayo mabahala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal nang patay. Tunay ng masamang biro ito. Sulat kamay nga ito ni Crisostomo Ibarra. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kaya nais niya tayong patayin. Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre, pakitaas naman ng mitsa ng lampara. Sige, Kapitan General. Nagtagumpay ka, Simon. Dapat kang magsaya dahil nagtagumpay ka. Tapos na ang misyon ko dito. Simon! Padre, Diyos ko! Sandali lamang at ako'y tatawag ng doktor. huwag na, Padre. Ilang sandali na rin lamang ay mawawala na ako. Hulirin din nila ako mamayang gabi ng alas 8. Patay man o buhay. Hindi ko haya ang mahuli na ako ng buhay. Diyos ko! Panginoon ko! Huwag kang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Kung magabi na, gusto ko sabihin sa iyo ang aking lihim. Handa akong makinig sa iyo, Senior Simon. Totoo naman po, Padre, na may Diyos na gumagabay sa ating lipuba. Oo, siya ang gumagabay sa atin kapag tayo ay wala nang mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay na may kasalanan. Nais ko po sanang mangumpisan. Makikinig ako sa iyo. Pinlano ko ang lahat-lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti at balikan ang mga taong umuwi sa akin. Patawarin ka ng Diyos. Anak,
lagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi masaya. Minsan, kailangan din nating makaranas ng sakit upang matuto, hindi upang magpuot. Walang magagawa ang paghihiganti dahil ito lamang ay magdudulot ng panibagong kamalian. Ngunit, hindi ko, Padre, maintindihan kung bakit ako po ang kanyang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isa lamang sa mga pagsubok sa iyong buhay na dapat mong paglagpasan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi mangyayari ang bagay kung wala kang matutunan mula dito. Alam ng Diyos na ikaw ay nabulag lamang ng labis sa pagkagalit at pagpuot. Kagustuhan din niyang hindi matuloy ang iyong plano dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na akong mamamatay. Kung may taong nangangailangan na malinis ang hangarin, ay ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakapaligid ang kasamaan. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nag-uudyok sa kanila na gumawa ng kasalanan. Juan Crisostomo Ibarra. Aba, hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pansin? Ah, ganon. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Sige, lilisanin ko na lamang ang lugar na ito ng mag-isa. Totoo ba talaga ito? Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi ito isang magandang panaginip lamang. Hindi ito isang panaginip lamang, Ibarra. Ito na ang katotohanan. Magkasama na tayo muli at hindi na kailanman magkakahiwalay pa. Anong? Bakit? Bakit? Bakit mo hinayaang kainin ng galit ang buong pagkatao mo? Nabulag akong mahal ko. Nais kong ipadama sa lipunan ang sakit na dinulot nito sa akin. Akala ko'y magiging masaya ako. Ngunit hindi. Lalo lang akong inilugmok ng paghihiganting ito. Patawarin mo sana ako, mahal. Hindi ko alam ang iniisip ko ng mga panahong iyon. Hindi ko sinabi sa'yo na humingi ka ng tawad sapagkat hindi naman ako galit sa'yo. Ang nais ko lamang ay malaman kung bakit ka nagpadala sa galit na nararamdaman mo. Pasensya ka na kung pinaalala ko sa'yo ang naging karanasan mo. Ngayong magkasama na tayo muli, gagawa tayo ng panibagong mga alaala. Mahal na mahal kita, Crisostomo. Kitagal kong hinintay ang sandaling itong, Maria. Sa wakas ay tapos na ang lahat ng kaguluhan. Naririto kang muli sa aking tabi. Mahal na mahal din kita, Maria.